Welcome back sa Happy Angels Podcast. Yes. So, following our previous episode na Life in the UK. So, ito yung ating part 2. Yeah. Diba? So, the next question that we have is, ano yung setup natin pagdating dito sa UK? So, nakaalis kami ng Pilipinas October 2021. So, sabay kaming umalis ng Philippines. Iisang plane. Pero when we landed, we had to go separate ways. Oo, kasi separate kami ng accommodation. Una, dahil ako, kailangan kong mag-training kasama ng cohort namin. And then, ako, dumiretso na ako kung saan talaga kami tutuloy. So, nag-stay muna ako sa isang Airbnb house. Accommodation. For a month. For a month, though. Yeah, for a month. Yeah. And then, given na, dahil dito meron din silang regulations regarding COVID. Yes. Na may specific sila ng mga vaccines na kapag ito yung naging vaccination mo, pag ito yung naging specific na vaccine mo, kailangan mong mag-quarantine ng 2 days, 10 days, up to 10 days, no? 10 days. Depende kasi yun sa vaccine ng... Oo, so 10 days yun sa'yo. Sa akin, kasi sa'yo, iba. Yung akin kasi magkaiba kasi kami ng vaccine, nasa Pilipinas. So, nung pagdating namin dito, ako 2 days lang, siya 10 days. So, yun. Mahirap, kasi una sa pool, sanay kasi kami na lagi kami magkasama. So, ito yung nasa isang foreign land kami. Oo, grabe. Tapos, foreign people, di ba? Tapos, magkahiwalay pa kami. So, sobrang, isa yun sa mga naging biggest struggle namin pagdating dito. Thankfully na lang is yung natirahan ko, mabait yung may-ari ng bahay. Kahit paano, naging welcoming talaga. So, naging komportable naman ako. Hindi 100% kasi syempre magkalayo tayo. Sorry, hindi pala a month. Parang almost 2 months. 2 months. 2 months. Ang tagal nun, grabe. Yun ang pinakamatagal na 2 months ng buhay namin. Parang, yun parang nakaalis kami, nakapunta kami ng UK, pero LDR talaga. Kasi 3 hours away kami by train. So, malayo. Plus, syempre, hindi pa sanay sa transpo. Hindi pa rin kami sure sa routines namin. Kasi nga, may training nga ako, diba? Monday to Friday din. So, hindi pa namin alam. Doon, sa bahay lang ako noon. Tapos, ginagawa ko, syempre, habang nasa bahay, ginawa ko na yung chance na mag-ayos ng, ng resume, ganyan. Apply sa LinkedIn. Grabe. Sobrang rin kasi, parang, yun nga, risk yun na we had to take, pero ready naman kami holistically, diba? Para, para i-take yung risk na yun. So, we got by, and then, how are we now? Yes. Siguro, how are we now? Ngayon, diba? So, siguro, I think we're settling in. That's one. We're settling in. We are used to the weather by now. Ay, ako hindi. Hindi pa din. Pero siguro sabihin natin ang advantage kasi dito sa UK is hindi masyado ang snow. Yun. Wala kaming snowstorm dito. Wala. And siguro kung nasa ibang lugar tayo, baka hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Snowstorms nila. Malamig, sobrang lamig. Pero, winter kasi. may naman, kaya namang ipaglaban ng heater. So, buti na lang, yun, hindi ganun kakapal. Nag-snow din, pero siguro mga... Very light lang. Tsaka hindi siya masyadong matagal na snow. Hindi yung mga nakikita sa news na talagang natabunan ka na. At least hindi kami magpapala. Walang ganun. Sa mga... Parang hindi ko kaya. Kasi feeling namin hindi rin talaga namin kaya. And then, so, stable naman so far yung mga jobs namin, which is, we're very, very thankful for. And, we've already established our routines, I think. And then, siguro, special mention na din, kasi nung dumating nga kami dito, I had my own cohort, and Filipinos sila lahat, so we're very thankful kasi sila yung first family namin dito sa UK. And lahat sila mababait. Kaya sobrang, lagi kong sinasabi kay Gay, siguro kung yung mga nakasama natin is hindi natin nakasundo, iba ang story natin. Oo naman. Oo, definitely. Baka iba yung ma-share natin. Baka iba. Baka mga pang Pero hindi yun. Thankful nga ako kasi sobrang babait nilang lahat. Siguro family talaga yung naging tsaka pakiramdam natin.
siguro nag-click kasi yung mga personalities namin. So, hindi perfect. Hindi perfect. Pero, thankfully, talagang family talaga ang yung treatment sa isa't isa. And yun. Very good. Yeah, so, after nun, na-extend na rin ang ating mga, siguro sabihin natin, we're still in the process of extending our networks here, especially sa mga Filipino communities. Kasi, maswerte din kami kasi dito kung nasaan kami, marami mga Filipinos dito and very, mababait. Welcoming, very, ano man tawag dito, hospitable. Ganon. Alam mo yun, parang tipong pagdating namin dito, nung magkasama na kami ni Joms, nag-abot pa sila ng Christmas basket. Yeah, ang saya. Very fun. Tapos meron kaming regular na get-together. So we're very thankful for. Yun. Kaya start noon, parang sabi ko, lagi na yung pinag-usapan, thank you Lord kasi dito mo kami dinala. Yes. Sobrang thank you. Kaya pala may delay. Kasi kaya pala may delay. Nagka-COVID. Kaya pala nagka-COVID before. Kaya pala merong pause na ganun. Kasi ipoposition pala kami sa kung saan dapat at saan mas masaya. Parang ganun. Yeah. Ayun. So maybe to wrap up the episode for Life in the UK. Siguro bago natin i-close yung topic, no. Ano yung mga naging considerations natin when we started preparing and then when we arrived here? Maybe you can share something. Yeah. Unang-una, hindi madali yung proseso. So, nung nagpe-prepare tayo, in-approach natin siya holistic. From the beginning na papers, tapos documents, ano yung mga kailangan natin para makuha yung mga documents na yun. Kasi hindi naman madali, di ba? O lalo na tayo, same sex. So, talagang mas maraming kailangang ipakita. And then, financial. Yeah, financially. Kasi, wala namang libre dito wala namang libre sa panahon ngayon. Sa kahit ng bagay. Bawat kibot mo ngayon, may bayad. So, that's something na kailangan mong paghandaan. And then, of course, syempre, para makapagproseso, kailangan physically fit ka. Diba? Correct. Kasi kahit nasabihin natin na may pambayad ka, pero may sakit ka, hindi naman. Hindi aandar ang mga plano mo, ang mga bagay-bagay, diba? And then, of course, lastly, I would say psychologically, emotionally, kailangan ready ka. Especially for our listeners na nagpaplano na lumayo sa pamilya. Ang hirap, guys. Talagang thankful na lang kami kasi magkasama kami. Pero, syempre, yung mga friends natin na aalis mag-isa, at hindi ko ma-imagine. Bilib ako sa kanila kasi inakayanan nila. Galing, ang galing. Pero kung ako, sabi ko nga kay Gay, parang hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko ma-imagine talaga. Siguro sabihin natin na baka yung iba sa inyo iniisip na kasi magkasama kayo kaya hindi kayo masyadong nahirapan. Mahirap na nga na magkasama kami. What more kung magkahiwalay kami, 'di ba? So we salute lahat ng mga OFWs na kailangang iwan yung mga families nila sa Pilipinas at mag-isa sila. Hindi ko alam kung paano nyo nakakaya, pero yung lungkot talaga. Sobrang grabe. Kaya prayers lang talaga at maging strong. Yep. Each and every day. Yes. Kailangan yung support system natin hindi mawawala. Mentally, kailangan ready tayo. Kailangan yung protektahan ng mental health ninyo. So yeah, kailangan i-approach ninyo yung mga plans and yung mga mga dreams ninyo na holistic talaga. Yes, kailangan hindi talagang from start to finish. Talagang lahat yun dapat magkakasama kasi kailangan na ready ka talaga. Hindi siya madaling proseso pero kung meron kang magandang support ng family while doing that process is malaking bagay talaga. Hindi, sabihin na natin hindi man sila makatulong sa'yo financially pero yung moral support ba? Yeah, and prayers. Grabe, sobrang laking tulong. Sobrang laking tulong nun. Tsaka, ang sarap lang rin kasi sa feeling kapag yung families mo is yung todo yung support sa inyo. Iba rin kasi yung drive mo. Yeah, tama. Diba? Kunyari, gusto natin, tapos sila naman, ay, hindi yan, wala yan. Hindi naman natin, pero sobrang pasalamat kami sa pamilya namin na talagang, sige, kaya niyo yan, nandito lang kami. Nandito kami. Kaya niyo yan, go yan, kung anong kailangan, magsabi lang. Pero syempre, kasi kami ni Gay, hanggat kaya namin kaming dalawa lang,
gagawa namin ng paraan. So, yun. Start with goal setting. Mm-hmm. Yeah. And then prepare as much as you can Yes. with all your might. Oo, mas maganda ng sobra-sobra yung documents Oo. kaysa magkulang. And then mindset, of course. Mhm. Kasi kung hindi ka wholeheartedly na hindi mo ibibigay yung best mo at hindi mo i-dedicate talaga yung time at yung effort mo sa isang bagay. Kung ano yung kasi ibibigay mo na effort, yun din yung babalik sa'yo eh, diba? So, yun, kailangan nyo rin paghandaan yun. Yeah. And of course, just be with your support system. I-strengthening nyo yung support system na yun. And of course, don't forget to always ask guidance from the Lord. Yes. Yun talaga ang number one. Yeah. Yun ang naging natin eh. Naging mantra natin na, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw ang bahala. Kayo po magbibigay sa amin. Gagawin namin yung part namin. Pero Lord, ikaw na bahala kung ibibigay mo sa amin. Yeah. So, yun. So, guys, maybe sabihin nyo, kasi sinasabi nyo lang yan kasi natapos niya. Yes, pero yung process na yon, yung pinagdaanan namin na yon, very bigat, sobrang bigat niya. And naniniwala ako, nalagpasan namin siya because meron mga tao sa paligid namin na tinulungan kami, and especially si Lord din. Siya yung naging center nung proseso na yun. So, bawat galaw namin, Lord, ikaw lang bahala. Yes. Yes. So, just guys, believe. kung if you're Have planning to go abroad, kung saan man yan, and then you wanted to bring your family, go ahead. Kung tingin yung possible, kung tingin yung kaya, bakit hindi? Kasi, maniwala lang. O, mahirap kasi yung magwa-what if ka eh. Sana pala, trinay natin. Sana pala ganito. O, paano kaya kung trinay natin yung ganung bagay, pero naunahan tayo ng takot. Kasi, aminin mo, nung nag-start tayo, talagang takot tayo. Kasi, nagta-travel tayo outside Philippines. Travel lang. Ano lang, bakasyon lang. Pero yung titira ka dun sa lugar na yun ang gagawin mong next home mo. Parang, talagang mahirap talaga, 'di ba? So, yeah. So, kung sakali man may mga plano ang mga friends natin diyan to go abroad, go, kayang-kaya 'yan. Tsaka support ng families, 'yun lang talaga ang kailangan nating pag-anuhan, gawing foundation. Yes. So, yeah. I think that's about it for life in the UK. If you have any questions, just feel free Pero to guys, let us know. hindi kami visa hindi kami agent. Hindi kami agent. Basta share lang namin kung ano yung ginawa namin. But yun lang. Hanggang dun mag-e-end ang aming information. Kasi yun is based sa aming dalawa. Magkakaiba kasi yan eh. Magkakaibang case to case. Oo, magkakaibang sitwasyon ng buhay. So, baka sa amin, nag-work sa amin yung proseso na yun, baka sa iba, hindi. So, maganda guys, talagang kung sakaling mong may plano kayo, or gusto nyo man, interested kayo, i-search magbasa kayo, and then tingnan nyo yung mga websites ng country na yun, kung possible ba, doable ba. Diba? So, yun. Yeah. Okay. I think yun lang naman. So, guys, goal setting, mindset, support system, and just believe. Alright? Kung kaya namin, guys, ihamak na mas kayang-kaya nyo. Okay, alright. So, thank you so much, and until our next episode. Alright, okay. Bye, guys! Thank you! Thank you!